I guess high office is sleep. Ay, baka high na high. Baka sobrang high, hindi na makasleep. Diba? That's the ano daw of high office. Ulitin natin ha. I guess high office is sleep. High na high daw. Yung office. Kaya walang sleep. Kasi mataas yung opisina eh. Bakit? Sigurado ba yung opisina mataas? Baka naman hindi opisina mataas Kaya hirap matulog. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Hoy! Ay, magandang araw mga banateros worldwide. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ay, magandang araw. Ano na ang nangyayari sa ating bayan? Happy start of the week. Bago ang lahat, babatiin ko muna. Bago ang lahat, batiin ko muna yung asawa ng kaibigan ko dyan sa Amerika, sa may California. Ayan. Si Danny Akbayan. Ay grabe pangalan pa lang, aktivista na. Si Danny Akbayan dyan sa San Francisco. Hindi saan ba sila sa California? Sa may Panorama, California. Ay magandang araw sa iyo. At lahat ng mga kaibigan natin dyan sa California. Siyempre, ang solid na solid na si Ma'am May Chua. Magandang araw sa iyo, Ma'am May. Ang kanyang asawang poging-pogi na si Randel Bunagan. Tsaka mga iba pang kaibigan natin dyan sa yung mag-asawang si Mrs. at Mr. Jacqueline. Tsaka si Putragis. Magandang araw mga kaibigan natin sa may si Simple Luis, yung kanyang asawa, si Boss J at ang kanilang poging-poging anak. Ano na ang nangyayari sa ating mga kababayan? Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Ang pinakawalang kwentang vlogger, ang vlogger na fake news peddler at ang fake news peddler na wala lang. Mainit pa ba ang mga kaganapan, mga bossing? Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ito na naman, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan, kasukasuan, kaluluwa, puso ng mga hayop sa lipunan. Mga kawatan, magnanakaw, mandarambong, mandurukot, mga mambubudol, sinungaling, adik, bangag, pusher. Lahat ng mga taga-malabanan, yung mga taga-sipsip ng mga pera ng taong bayan at mga sumisipsip sa mga politiko para lang makakuha ng pabor para sa mga kontraktor na mga putang ina mga congressman. Mga congressman na, kontraktor pa. Hayop. Para doon sa mga may kagagawa ng baha sa bayang Pilipinas. Para sa demonyo Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Lahat kayong mga hinayupa kayo. Para sa inyo itong itong video na ito. Nagsitahimik na ba lahat? Yung mga may ingay, yung mga kababayan nating mga chismoso at chismosa. Nagano na ba kayo? Kayo ba ay nanahimik na? Kita nyo. Alam mo, sa totoo lang pag-usapan lang natin mabilis na mabilis. Pag-usapan lang natin mabilis na mabilis yung isang di ba kasi nitong mga nakaraang araw nag-aano tayo, di ba? Nagpapacify tayo. Nagpapacify tayo ng mga nagkakainit-initan.
Oo, alam mo ganito kasi sa amin sa DDS. Ganito sa DDS. Dahil sa sobrang bobo ng mga lagkitan, malalangis, mga pangit, swangit, at mga pulpol, inutil bobo na mga utak dilis na mga vlogger ni Bongbong Marcos. Sa sobrang walang challenge yung mga punyemas na yan, kami-kami na nag-away-away dito. O kami-kami na nag-exercise ng aming mga katalinuhan. Putang na, gagaling ng mga natin, no? Ang gagaling ng mga vloggers natin dito, no? Yung mga nasa side dito, gagaling mag-English. Ang nila, ang haba nila magsulat ng English sa Facebook. Pucha yan, nahihiya yung mga statement ko, Nahihiya yung mga statement ko dyan sa Facebook. Sobrang gagaling nila mag-English-Englishan. Ganun sila. Ang haba. Putang ina, isang dangkal. Kaya lang kasi ako medyo hindi ako bilib sa ganyan. Pero gagaling nila. Ang gagaling nila. Ang gagaling ng mga vloggers. Alam mo, pag pinuntahan mo yung mga comment, yung mga post na lang ng mga vloggers ni Marcos. So, yung mga yan, sila, wag ganun na pangalanan, putang ina, papangit Mga pangalan pa lang, parang mga ulul na yung mga yan, yung mga kupal na yan, pag tinignan mo yung mga Facebook nila, puros patama lang kay Duterte, puros mga one-liner na patama kay ganto, kay ganyan, puro ganun lang. Tapos pag nag-content sila, wala mo silang may content na mabuti. Sa principal nila, yung nagbabayad sa kanila, ang binabanatan nila yung mga vlogger na inaantay lang nila magkamali. Pero ang tatanga pa rin kasi yung mga pagkakamali na sinasite nila, puros lang naman nila, comprehension naman nila problema. Dahil ang hina ng mga utak ng mga yan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mga computer, putang ina yung mga computer niyan, DOS-based pang mga hayop na yan. DOS-based pa mga putang ina yan. Kahit Pentium 1, mas mabilis pa sa mga utak ng mga tulonggis na yan. Sinasabi ko na sa inyo. DJ Glenn on the mix. Totoo. Totoo kaya ang babagal kaya ng mga utak niyan. Kaya ngayon, pag tinignan mo yung mga nila, wala sa kanilang may ganong kapasidad. Yung mga mag-English. Meron nag-i-English sa mga dilawan tae. Sa mga dilawan tayo, meron mga nag-i-English dyan sa social media. Sa X, ganyan, maraming mga dilawan tayo kasi kahit pa paano mga totsyal yan Mga totsyal yan, mga tenista, mga UP, mga ganyan. Kaya kahit pa paano, yung mga utak niyan may inabot ng konti. Mga tanga pa din. Pero may inabot ng konti yung utak. Pero putang ina yung mga loyalista ni Bongbong, pukin ang ina niyan, parang ang kinakain araw-araw, bulate. Wala mga utak talaga. Yung mga yan, yung mga putang ina, yung mga mami ping, yung mga gano'n. Tang ina niyan, sabi ko sa'yo, mas matalino pa yung labandera namin dyan. Ang bubobo, putang ina sobra. Maniwala kayo. So, natutuwa ako, nakikita ko yung kalibre ng natin, ng mga Duterte supporters. Ang nakakatuwa kasi, iba talaga ang mga DDS Putang ina, bardagulan talaga. Bardagulan na matalinuhan, may bardagulan silang pang kalsada. Best of both worlds, ika nga. Marami tayong mga kasamahan natin na talagang mga abogado, matatalino. Talagang putya yan, mag-cite ng jurisprudence, precedents. Talagang matitindi. Ang mga research, grabe, gamit na gamit sa ChatGPT. Gamit si ChatGPT. Sabi ko sa inyo, yung mga buwaka ng inang mga Marcos loyalist na yan, yung mga vlogger, putang ina, walang kapasidad mag-research sa mga ulul na yan. Sabi ko sa inyo, ang galing nitong ChatGPT na to, grabe. Tatalino ka talaga. Kaya lang kasi yung mga yun, baka mag-overheat mga utak nila. Pag nagbasa yan ng mga ganito kahabang English, yung mga vlogger ni Bongbong, putang ina, baka dumugo ang mga mata ng mga hayop na yan. Mga tanga Dito sa mga vlogger ni Pangulong Duterte, puta bagamat, kasi iba kasi kapag driven by passion Iba talaga kapag ka ang drive mo passion. Kapag ka ang drive mo kasi pera, wala Puta ina, wala kang wala kang kapag pera ang makukuha mo ng mga vlogger, yung mga latak. Kumbaga yung mga imburnal talaga yung makukuha mo. Mo tawag doon? Burak.
Katulad din ninyo Barsaga, mga ganyan makukuha mo. Yung putang ina, walang laman ng utak. Walang logic. Walang tawag dito, hindi kaya mag-explain. Hindi kaya maghimay-himay ng issue. Kaya lang man chismis. Oo, si Maharlika dating yan loyalista yan, kaya tingnan mo si Maharlika. Puro chismis. Kahit wala ebidensya, doon sa naisip niya, sa utak niya, totoo, putang ina, pailalabas niya. Pero okay lang naman yun. Sabi ko nga sa inyo, nandito na siya ngayon sa Duterte, gusto niyo na maging Duterte. Pero yung style ng mga dilawan, style ng mga loyalista, dala-dala pa rin niya. Oh, so, ganun ang style niya. And then, yung mga legitimate naman talaga, na mga DDS, actually, mga Marcos naman to mga to noon eh. Sabi ko nga sa inyo, noong mga panahon na nung 2022 elections, lahat yan Marcos. Lahat! Ang mga hindi lang nag-Marcos, kami, Banateros at saka Bisdakeros. Hindi Marcos yung mga yan. Hindi, si Badong, alam ko Marcos yan eh. Pero kami lang, si Bisdak, si BMR, si Boss Dada, si Coach Oli, si Jiggy Barra, si Bongbong din ang binoto niyan eh. Si Master Judea, lahat kami, hindi kami sumunod sa Agos. Ganun kasi kami. No, kasi kami ang aming sandigan prinsipyo. Pag sinabi ni tatay na gano'n, naniniwala na kami kagad. So hindi kami nabudol no mga panahon na yun. Yun nga yung aming bragging rights eh. Nasa lahat na itong mga putang ina nag-aaway-away ngayon dyan sa social media, lahat yan, puro ang binoto niya si Bongbong eh. Sa lahat dyan, puro binoto niya si Bongbong. Tinan mo ganun kagulo utak nila. Kita mo kami. Tinan mo Bisdakeros, subtle lang. Tinan mo ang Banateros, kalma lang. Kasi nanggaling na kami dyan. Grabe kami kung banatan noong panahon na grabe kami kung gulpihin kami noong panahon ng eleksyon. Putang ina, ang kinakampanya namin si Isko. Pero alam nyo ba na ang relasyon ni Pangulong Duterte at ni Isko ay solid. At kung mapapansin ninyo, noong mga panahon na yon, hindi lang kaya ni Pangulong Duterte na i-endorse si Isko kasi magkakaproblema sila ni Inday Sara. Kasi aggressive talaga si Inday Sara sa pangangampanya kay Bongbong Marcos. Kaya ang ginawa ni Pangulo, si Banat Bay, tinaas niya yung kamay ni Banat Bay. Tinaas niya yung kamay ni Banat Bay kasi ang kanya, kung ano yung kinakampanya ni Banat Bay, yun ang kanya. Silent lang na sinusuporta si Isko. Although, alam naman ni Isko eh. And alam naman namin pare-pareho, nung una pa lang, alam namin di mananalo si Isko talaga. Although nakikita namin yung popularity, nakikita namin yung tanggap ng tao sa kanya, walang pera si Isko eh. Dito talaga sa politika, pera-pera. Kung sino yung magbibigay, yun talaga ang bobo mga butante sa Pilipinas eh. Sino yung magbibigay, yun yung iboboto nila. Hindi nila alam na nakawan sila. Kita mo nangyayari ngayon. Hayop na yan, 3 taon na, wala pang nangyayari. Putang ina yan. Marami tayong pag-uusapan tungkol dyan. Mamaya, Pero yun nga yung sinasabi natin na kami, hindi kami masyadong basta kahit matatalo, prinsipyo yung sandigan namin. Kaya nga sabi nila kayong mga Banateros, lahat ng pinuntahan nyo talo. Pero nandun kami sa tama. Kahit talo, nandun pa rin kami sa tama. Hindi kami natatalo Basta nasa tama ka, hindi ka matatalo. Kasi kahit na anong lakas nito, kung mali naman siya, kahit lahat ng tao nandoon, kung mali siya, putang ina, manalo man kayo sa papel, hindi kayo mananalo sa prinsipyo. Bakit? Kasi paikot-ikutin man natin ng mundo, ang bagoong yan. Ang bagoong kailanman hindi magiging ketchup yan. So ang mali. Maaring maraming tao ang sumasama sa mali dahil sa convenience. Dahil sa convenience, maraming mga tao na ayaw sa tama dahil unpopular yung tama. Di ba? Unpopular yung tama. It may be the long cut, pero yun yung tama. Ito, mali, pero shortcut. And popular to, dito tayo. Ganun kasi ang human nature. Ganun ang human nature. Pero tandaan ninyo, kaming mga Banateros, never kaming basta lang sasabay sa Agos. Titingnan namin kung ano yung tama at mali. Yun ang aming sandigan, yun ang aming prinsipyo. Iilan man lang kami doon, tatayo kami. Kasi yun yung tama. Paano mo nasabi na yun yung tama? Tingnan ninyo.
31 million ang bumoto sa mali. Anong nangyari sa bayang Pilipinas? 31 million yung bumoto sa mali. Ang sabi nung iba sa 31 million na at least kalahati, kesa naman si Lenny, kesa naman si Isko na nagmamadali. Dapat tinapos niya muna yung termino niya sa Maynila. Pinaganda niya muna yung Maynila. Napaganda niya na, 3 taon lang eh. So bakit pa natin kailangan mag-intay? Kung magiging magaling na leader si Isko noong mga panahon na yon, ngayon, bakit pa natin kailangan maghintay na maging hinog siya eh? Kung ngayon pa lang kaya na niyang gawin, oh. So parang 'di ba sa ospital 'yan, sinabi ko na noon, bilis kilos kailangan, hindi pwedeng dadaanin pa natin sa gamutan. Kung kailangan ng operahan na 'yan para sa umayos yung lagay, 'di ba? Oh, ngayon ang nangyari, oh, 'di ba? Ang dami nating dahilan. Ayaw natin kay ganito, ayaw natin kay ganyan. Bumoto tayo doon sa alam naman natin na mali. Mali kasi sinabi na ni Pangulong Duterte eh. 'Di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, may adik 'yan. Sabi merong ano 'yan, may bagahe 'yan, spoiled 'yan. Walang alam 'yan sa pamumuno. Oh, hindi kayo nakinig, 'di ba? O ano pa, alam natin na mali kasi nga anong ginawa nung tatay? 'Di ba? Pahirapan din sa Pilipinas ang ginawa ng tatay. Wala namang ginawang tama yung tatay, pati yung nanay. Ang daming ninakaw sa bayang Pilipinas, ang ombudsman nga eh. Hindi ba ipinakukulong na yung nanay dahil guilty siya sa plunder? O tingnan mo, hindi naman pinakulong ni Duterte, nakalaya pa rin ngayon, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, satanas itong pamilya na ito. Pero sinamahan nyo kasi ang dami-dami pag nagpupunta, nakikita nyo yung mga rallies nila, ang dami. Nagbibigay sila ng kung ano-ano, ang dami. O kaya kahit alam natin na mali, dahil yun yung popular, doon tayo sumakay. O ano nangyari sa bayang Pilipinas? Ano nangyari ngayon sa Pilipinas? Ang mahal ng bilihin, tumaas ang krimen, dumami ang droga, mantakin mo, record breaking sa lahat ng administrasyon sa buong Pilipinas. Sa mga nakaraang administrasyon, ngayon lang pinakamaraming nahuling drugs. Bakit? Di ba hindi ka magtataka bakit? Kasi alam ng mga drug lord maluwag ngayon sa Pilipinas. Hindi yun sa dapat nga maging proud tayo eh. Kasi madaming nahuhuli. Paano yung hindi nahuhuli? Kung madami yung nahuhuli, imagine niyo yung hindi nahuhuli, mas madami yun. Oo, mas madami yun. Alam niyo yung rule of decoy, di ba? O ganun yun. Paano kung ang nahuli natin 10 tonelada na, pero yung naipakalat sa sirkulasyon 30 tonelada. O imagine niyo yan. Hindi natin nakikita yun. Pero tandaan ninyo may nakakalusot. Kasi mayroong drugs sa kalsada eh. May drugs na binibenta, so may nakakalusot. Gaano karami yung nakakalusot versus nahuhuli? At ang matindi nito, yung nahuhuli na produkto, walang may-ari. Ano yung naglakad yung mga shabu papunta rito sa Pilipinas? Lumangoy sila? Nakikita na sa dagat, putang inang yan. Ano yun? Lumalangoy yung mga shabu papunta sa Pilipinas mag-isa? Walang nagdala sa kanila, walang may-ari sa kanila, walang pusher, o walang drug lord, hindi ba? Hindi nyo napapansin, puta, wala na tayong nakikitang sinisirang drugs. Ang nakikita natin sinisira, vape. Pucha yan, vape ang sinisira. Wala tayong nakikitang sinisirang droga, pero ang dami-daming ang dami-daming nahuhuling droga. Anong iisipin ng taong bayan niya? So yan ang sistema ng Pilipinas. Nagkakagulo-gulo, tapos ngayon may gera sa ibang bansa. Asan na yung mga Pilipino? Yung mga government officials na pinapunta nila doon, pantakin mo, sarado ang airspace ng Israel. Putan na palipad nila yung eroplano at nakauwi dito yung mga hayop na yan. Sinamahan nyo na sana ng mga 10 OFW. Di ba hindi sila natataranta sa mga buhay ng OFW doon, pero sa mga buhay ng pasahod natin na mga staff nila, nandito ngayon na iuwi. Puta, sinalubong pa ng SILG. Parang inaasar ang mga Pilipino no? Para talagang binabalasubas, binabalahura at tinatarantado mga Pilipino sa mga pinaggagawa nila. Sakit nun pag nakita mo yung pamilya mo nandoon, kamag-anak mo, tapos humihingi ng tulong sa iyo sa text. Tapos makikita mo si John Vic Rimulya, niyayakap pa yung mga government official na puta, tayo nagbayad sa trip ng mga putang ina niyan. Tayo ang nagbayad sa pamasahe papunta ron, pati pamasahe pa uwi.
Samantalang yung mga kababayan natin sa abroad na nagre-remit sa Pilipinas, pinabayaan nila ron. Kung si Pangulong Duterte yan, hindi papayag yun. Alert level 2 pa lang, baka alert level 1 pa lang, putya, pinauwi niya na yan sa pilitan. Pipilitin mo talagang umuwi yan. Kasi nga, pag namatay yan, naku po, ang hirap pagka namatayan ka ng kababayan sa abroad. Grabe ang pahirap ng repatriation ng isang bangkay, kung alam nyo lang. Mas masaya. Di ba nandito kayo mamatay sa gutom? Kesa tamaan kayo dyan ng ligaw na bala. Naku po, mga kababayan ko, kawawa naman kayo. Mas ganito leader natin katamad. Diyos mio. Ang dami ko pa sana gustong sabihin. Pero yun na nga, patungkol din naman doon sa mga away-away. Sabi ko nga ang galing talaga ng ating kaibigan na si Mayor Baste Duterte. Pinatay niya kagad yung sunog inano niya kagad na sabi nga niya, yung mga yan, mahal ng pamilya namin yan, tinanggap na ng pamilya namin yan. Kaming mga magkakapatid, tinanggap na namin yung yung mga chika babes ba? Yung mga babae na yan sa buhay ng tatay ko, tinanggap na namin yung mga yan at parang mga kapamilya na din namin yan. Okay yan, sakto yan, mahal na namin yan. Kaya tumigil na kayo, ito lang 4 na ito ang nakapasok sa finals. Yung iba, yung mga ibang kulasisi, sorry kayo, hindi na kayo kasali. So tanggap nila yon. Kaya nga sabi nga nila, kaya itigil nyo na yan yung mga nagsasalita tungkol nag-spokesperson para sa isang babae na yan. Lahat yan tanggap namin. At yun nga din ang sinabi ni Inday Sara sa kanyang speech diyan sa yung mga girlfriends lang ng tatay ko yan. Kasi merong mga nagsasalita kabit. Tanginang pangit kung ang ginamit na words ni ni Baste kabit, at yung ginamit na words ni Inday Sara sa mga minahal din ng tatay niya, kabit. Pangit, di ba? Bagamat yung nanay nila talaga yung original. Si Team Elizabeth talaga tayo Yun ang original. Annulled yung kanilang kasal, pero si Pangulong Duterte hindi na siya pwedeng magpakasal ulit kasi ang pinapawalang bisa lang ng korte, annulment, wala na tayong divorce dito Ang pinapawalang bisa lang is yung inyong pagsasama sa isang bahay. O ibig sabihin, kapag annulled ka na, pwede ka na magjowa pero hindi ka pwede magpakasal. Kasi wala pa nga tayong divorce. Pag may divorce na tayo, pag divorce na yan, magpapakasal yan paulit-ulit. Pero hanggat wala pa namang kasal, wala pa namang divorce, annulment lang at annulled sila, ayan, pwede siya magjuwa. So lahat yan jowa. Tsaka sa totoo lang naman. Dito sa totoo lang si Pangulong Duterte at tsaka yung girly. Kung hindi ako nagkakamali, 23 years silang naging magjuwa. Kita nyo, si Kitty, di ba? Ilang taon pa lang si Kitty? 21 pa lang yata. So, ibig sabihin, si Pangulong Duterte, malikot talaga. Jowa ni Pangulong Duterte si Hanilit. Jowa niya rin to si Garly. Pero nauna si Garly kay Hanilit. Ganun yun. Girlfriend. Walang may-ari kay Duterte. Isa lang ang may-ari kay Duterte sa papel, si Elizabeth lang, okay? Pero yung iba, girlfriend na yan. Lahat kayo pantay-pantay. Kumbaga lahat kayo ay ina-acknowledge. Grabe si Pangulo, no? Ibang klase si Pangulong Duterte. Nakakulong na, pinag-aagaw-agawan pa. Samantalang etong si Bongbong Marcos, kahit ilako mo, kahit libre na, ipamigay mo, putang ina, walang kukuha sa tukmol na yan. Wala, siguro kung, tanong mo si Pangulong Duterte, yung mga naging girlfriend niya, proud na naging girlfriend siya, naging boyfriend siya. Ito si Bongbong, siguro yung mga naging girlfriend nito, itong mga pinapakita nitong alamano, yung mga dubidap-dap niyan. Tangin na, mahihiya kay kung ako naging jowa ko yan, si Bongbong. Putang ina, talagang magpapabago ko ng mukha tsaka pangalan Para mabanggit man ako, hindi ako yun.
Mahihiya ka eh. Ganyan ka walang kwenta to si Bongbong Marcos. Sa Pangulong Duterte, oh, nakaupo lang sahig. Putangin lang yan, ang dami pa rin, siya pa rin ang laman ng mga balita. Saan ka naman? Kaya nga inggit na inggit itong mga pulahang abnormal eh. Kasi nga si Pangulong Duterte, nakakalma na lang, putangin na, pero malakas pa din ang karisma at ang mga tao, babae, lahat, girl, boy, bakla, tomboy, nagkakagulo pa rin. At kapag ang chismis tungkol sa Duterte, buhay na buhay, kaya ginagawang content. Kaya nga sana, sa mga kapatid natin na vlogger, okay naman yan, tayo-tayo minsan mag-away-away, basta one goal lang tayo. Kahit magsultukan tayo lahat, at the end of the day, pagdating ng 2028, Duterte lahat yung ilalagay natin sa mga balota natin, walang problema yan. Okay na magsiraan tayo lahat. Wag lang natin siyempre sisirain yung principal natin, yung ating itinataguyod. Oo, itinataguyod ng buong puso, prinsipyo, walang bayad. Okay lang yan. Good exercise of brain cells yan. Yung intellectual conversation, stimulating debate. Okay yan, walang problema yan. Rambulan, wala. Pero at the end of the day, pag sinabing Duterte, sabay-sabay tayong sisigaw kahit puro black eye tayo. Ganyan ng mga DDS. Kaya putangin na ito si Falsis. Si Falsis at kung sino-sino pa mga kupal na mga dilawan at saka mga loyalista. Akala nila nagkakagulo-gulo na rito. Halimbawa, si Sal Panelo daw at saka yung Duterte Youth, si Sal Panelo at saka si Harry Roque. Lahat si Sal Panelo kaaway niyan, kahit sarili niya, inaaway niya eh. Bisa pag tumitingin sa salamin niyan, inidibate niya yung sarili niya eh. Labas na tayo dun. Opinion niya yon. At the end of the day, basta hindi niya binabanatan si Inday, hindi niya binabanatan si Baste, hindi niya binabanatan si Polong, hindi niya binabanatan si Pangulong Duterte, bati-bati tayo, peace, ganyan parang bongbong. Wala tayong pakialam. Sinong awayin ni Sal Panelo? Kahit awayin ni Sal Panelo, si Duterte Youth, naaway niya. Si Harry Roque, naaway niya. Kahit awayin niya si Banat Bay, kung gusto niya, bahala siya sa buhay niya. Basta ang importante, at the end of the day, ang mga Duterte, yun ang ating sinasandigan. Wag na wag ninyong hahawakan. Dadaganan ko kayo talaga. Diba? Basta, pagdating ng dulo, kahit puro tayo kalmot, sira-sira ang mga damit natin sa pagrarambulan natin sa isa't isa, pagdating sa dulo, Duterte. Klaro. Kaya sabi ni Baste, tumigil na. Sabi ni Inday Sara, tumigil na. Ngayon, yung di-discuss natin, yung sinabi naman ni Kitty, bata pa si Kitty. Si Kitty hindi pa marunong mag-handle ng emotions. Bagets pa yan, hindi yan politiko. Do you see yung difference between how Basti Duterte handled the situation and how Inday Sara handled the situation? They are both leaders already. Si Baste at si matured ang isip. I'm not saying Kitty is immature. I'm just saying Kitty is going there or getting there. Kitty is learning. She's gonna learn from it. Nothing's wrong with yung kanyang statement, because every daughter would definitely or will definitely kakampihan niya yung nanay niya. I am pretty sure about that. Kahit sino sa inyo, kahit yung nanay niyo pinakachismoso sa barangay, kahit nga yung nanay niyo mangkukulam, kinakampihan niyo pa rin eh. Di ba? Kahit na minsan naghahati ang katawan niyan sa tuwing bilog ang buwan. Punta, in denial kayo, hindi kayo papayag na yung nanay nyo ay tawaging aswang o mangkukulam. Hindi kayo papayag. You will definitely fight and defend your parents. Ganun yan. So, emotions ni Kitty, that mali ba yung kanyang sinabi doon? No. Walang mali. Ang mali is yung gumagawa ng mga chismis. Because in the first place, yung sigalot na yan ng mga chicks, lahat naman ng chicks magkakawa yan eh. Yung mga sigalot ng mga jowa na yan, that's private, and pabayaan na natin yun sa kanila. Sila nga, hindi sila nang nagre-reklamo. Kayo, hindi naman kayo girlfriend. Putak kayo ng putak. Bayaan nyo na yan.
Basta doon tayo sa pagtanggol natin ng Pangulong Duterte, pagtanggol natin ng pamilya Duterte, lahat yan. Napakaganda lang, iba-iba lang talaga ng, tinan mo, nabilib talaga ako kay Inday Sara at kay Baste na very firm nilang hinarap yung issue. Wala silang very leader-like talaga. There are leaders talaga. Hindi talaga, kumbaga kung iba to, naku po, sigurado ako away-away talaga. Pero sila ang dali nilang patayin yung sunog. Ang sabi nga nila, okay na yan, you are all equal, there's only one wife, everyone is a girlfriend, let's just put it as is. Oo, yun na yun. And lahat naman kayo, we respect all of you and we respect, I know that you love my father. What's not to love kay Pangulong Duterte? That's why we are acknowledging everyone. Lahat na nagmamahal kay Pangulong Duterte, we love you back. So walang nakaangat, walang nakalubog, kahit ang nanay namin, kahit kasal sila, pantay-pantay sila. Hindi nakakaangat yung nanay namin dahil siya pinakasalan. Hindi yung gano'n. Basta, mahal namin yan. Amin na to. Huwag nyo nang pakialaman. Tangin na ninyo yung mga buhay ninyo. Kung may mga kamag-anak kayo, may mga kabit, yun ang awayin nyo. Wag na tong tatay ko. Kasi yan. Basta ako, kilala namin yan lahat. Nakausap na namin yan lahat. Ako si Ma'am Beth, hindi ko pa talaga nami-meet. Pero lahat yan, si Ma'am Girlie, si Ma'am Jazz, si Ma'am Hanilet, nakausap na namin yung mga yan, nakasama na namin yung mga yan. And yung mga yan, tumbaga maaayos silang mga tao, hindi nila deserve ito. Basta sila, lahat sila, ang common denominator nila, all of them love PRD, all of them will fight for PRD, and dapat ganon din tayo. Lahat tayo mahal natin si Pangulo at lahat tayo ipaglalaban si Pangulo at all cost, by all means, di ba? Yun. So ang galing-galing. Dahil dyan, grabe kita nyo, intro pa lang yan. Saan kayo makakita ng ganyang vlogger, di ba? Walang patid yan, dare-diretsong, wala umpisa, walang kopyahan yan. Tinan nyo cellphone ko, pag tinan nyo, mukha ko makikita nyo dyan, wala. Dare-diretso lang tayo nagsasalita. Lahat nito ay galing sa ating puso. So I hope that you appreciate it. Pero ito, magsimula na tayo sa ating balita dahil mainit na mainit ang pagtungo ni VP Sara sa Australia. Alam naman natin na ginagawang issue yan ng dalawang spokesperson na mga mukhang mga galising aso. Yung si Princess Abante na putang inang yan, nung nagpapapress con yan, mukhang labanderang walang sahod. Pero ngayon, puta na, tukon todo makeup na si ate Talaga naman, putya, nakikipagtagisan na siya kay kay Claire Castro ng palakihan ng damit. Tangina nitong dalawa na to, pag nilagyan mo ng PC yan, nilagyan mo ng tali, putya, mahangin pa naman ngayon, magiging saranggola yung dalawa na yan. Para mga guryon yan, tarantado na yan. Alam niyo yung guryon? Yung guryon, malaking saranggola yun. Talang pag hinila-hila mo yun, lilipad yan dalawa na yan sa laki ng mga damit nila. Wala pag yan nga ang dalawa na yan, tumalon sa aeroplano, mabubuhay yan Parang may mga parachute na suot. Ano putang ina, pautot nyo, palakihan kayo ng damit. Anak ng tinapay kayong dalawa kayo. Nag-i-invest kayo sa itsura ninyo at saka sa damit ninyo. Mag-invest kaya kayo sa mga kukote nyo. Tanginang tatangan nyo parehas. Ngayon sinasabi nila na ito bang biyahe ni Inday Sara, business trip ba ito o pansarili? Regardless, putangina, hinahanap kasi nila ng hinahanap si Inday Sara. Katulad ng lagi natin sinasabi, ang trabaho po ng isang vice presidente ay antayin mamatay ang presidente. Ang tagal-tagal nga sana kung gusto nyo talagang may sakatuparan o magawa ni Inday Sara yung trabaho niya, dapat hindi na humingay si BBM. Para magawa niya yung trabaho, kasi sinasabi nila gawin mo yung trabaho mo. Gawin mo yung trabaho mo. Tanga, alam nyo ba ano trabaho niya? Spare tire nga siya Pag na-flat yung gulong, siya yung pampalit. Ganun yun. So kung gusto nyo gawin nyo yung trabaho niya, ibig sabihin gusto nyo na siya maging presidente? Tarantado talaga kayo. So gusto nyo na maging presidente kaagad si VP Sara kasi surang-sura na rin kayo sa pagmumukha nito ni Bongbong.
O inuknukan ng inuknukan din kasi ng puro lang utak naman talaga ng presidente natin. Puta, walang alam eh. O so ngayon, pang sarili ba sasagutin ngayon ni Inday Sara yung mga katanungan na yung kanya bang pagpunta dyan ay pang sarili o sino bang minute niya dyan? Ang minute niya dyan mga Pilipino. Kamag-anak ba niya? Hindi naman. So ano yun? Anong ibig sabihin? Di trabaho pa rin pinuntahan niya dyan. Siya ay vice-presidente ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Wala man siyang minute na mga kamag-anak dyan. Di naman siya nag-party-party dyan. Umatin ng binyag, kasal. Ang pinuntahan niya dyan ay pagsasama-sama ng mga Pilipino na mga butante. Pagsasama-sama at inimbita siya magpunta dyan para magsalita. At nandiyan dyan siya addressing the people of the Philippines in Australia. So, trabaho yun o hindi? Utang ina to kasi si Castro at saka itong si Abante. Tang ina nyo, kulang kayo sa aruga eh. Hindi ba kayo nagkaroon ng mga jowa nung mga yun sa bagay? Ganyang katatanga, puta, mahirapan makahanap talaga yan. Hindi na magagandang tatanga pa. Walang hiya na yan. Tingnan mo Nagpunta siya dyan, in-address niya yung mga tanong ng mga Pilipino doon. Nakipag-meet siya sa mga Pilipino doon. Trabaho ba yun o hindi? Leisure ba yun? Nakita nyo ba siya, nag-shopping siya, namasyal siya sa, nakita nyo siya na namasyal dyan sa Kaya nga sabi niya when I'm wearing my OVP uniform, this is work. Trabaho to. Kung ako naka-beating suit ako, putang ina magsuswimming ako, hindi trabaho yun. Pero kaya ako nandito kahit maginaw, suot ko to, wala akong jacket because I want you to see na nandito ako because I am your vice president. Galing, di ba? Panis. Paano na yan, Abante? At saka Franz Castro, hindi ba? So kita nyo naman, ang problema kasi si Bongbong hindi na iniimbita. Bakit mo iimbitahan yan? Putang inang yan, mag-aalamano lang yan. Hindi ba? Hindi na mabubulol-bulol lang yan. Hahawakan mo, putang ina, pipiglasan ka. Magpapaselfie kang ayos-ayos ng tanong mo, sir, pwede ba magpa-selfie? Tatablahin ka. Akala mo pogi, akala mo mabango. Lagi naman pawis. Si Inday Sara, putya, siya pang hahawak ng cellphone mo, siya pang magse-selfie. Tapos pag na-starstruck ka, pupuntahan ka niya. Sabi ko nga sa inyo nung na-meet namin si Inday Sara, putya yan, sa sobrang pagka-inlove ko sa kanya, nakatitig lang ako para akong tanga eh. Maniwala ka, iba talaga yung presensya ni Inday Sara. Si Bongbong Marcos, puta, kita mo naman pag nagpupunta kung saan-saan, kaway ng kaway, wala nang kumakaway sa kanya. Wala na may gusto sa kanya. Si Claire Castro na lang at saka si Abante siguro. Walang hiya na yan. Tsaka ito si Abante. Ikaw, Abante, hindi ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ba nahihiya na ikaw spokesperson pero yung mga taga-Congress pa-interview pa din ng pa-interview? Ano pa rin sila ng yung press con pa din sila ng press con kahit nandyan ka na? Alam mo, isa lang ibig sabihin nun. Abante, wala silang tiwala sa'yo. Mahinakan nila lang, yun ang ibig sabihin nun. Tsaka, saan ka makakita na si supposedly Speaker of the House, di ba? May speaker na nga, may spokesperson pa. Anak ng tinapay, ang trabaho ng speaker, kung ano ang nagaganap sa Congress, siya bilang speaker, siya yung magsasabi. Mag-e-echo sa tao kung yung mga, mga agenda nila. Saka makakita, speaker na, sobrang tamad. Anak ng tinapay na gano'n pa ng taga-explain. Ano ba si Martin Pipe? Isa pa to si Bongbong. Puta, may spokesperson na panay pang podcast ng tanga. Mamaya pag-uusapan natin yung isa sa mga podcast niya. Pero ano muna natin, sige na. Ang dahil mo sinasabi, Boss Dada, eto na, dumalo si VP Sara sa Free Duterte Now rally sa Australia. Panoorin po natin itong balitang ito and reaksyonan natin ng bahagya. Personal na dumalo sa Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia, si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa kanyang speech, muling iginiit ng bise na walang kasalanan ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang araw kahit anong kaso na isinampa sa kanya noon tungkol sa drug war bago pa siya ipaaresto ng ICC. Nagsorry rin si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta sa pagtakbo
tumakbo raw niya bilang running mate ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Binanatan din niya ang administrasyon. Pero kahit may bangayan sila, sinabi niyang kaibigan pa rin daw niya ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. May mensahe rin ng bise. Alam na, napansin nyo, ganito ka weak, ganito ka infamous, and ganito ka laos si Bongbong Marcos, ultimong kapatid niya. Tangina, kakampi na sa kalaban. Let that sink in. Kahit na ano pang sabihin nyo tungkol kay Bongbong Marcos, hindi nyo kayang imali itong ginagawa ni Amy Marcos na he could have stayed or she could have stayed sa side ng kapatid niya. Kapangalan niya, dugot laman niya yan eh. Dapat nagstay siya dun sa side ng kapatid niya. Kahit na hindi siya pinapansin, she should have sided with her brother. Pero sa sobrang bobo, sabi ko sa inyo, wala na nagmamahal kay Bongbong, pati pamilya niya, tinatakwil na siya eh. Ipamigay mo to, sabi ko sa'yo, walang bahay na magbubukas ng pinto rito sa mokong na ito. Ganito ka, walang kakwenta-kwentang tao yan eh. Oo, maniwala kayo sa hindi. O, kaya, tinan mo, ultimong kapatid, diring-dire. Ultimong kapatid niya, tinatakwil siya. Sa totoo nga lang, ito si Amy, hindi niya pa talaga totally nilalaglag yung kapatid niya. Alam ko naman na alam niya na suyop yan, pero hindi niya pa rin nilalaglag. Kasi nga, kahit papaano dugot laman niya. Kaya lang, talagang hindi niya kayang sikmurain yung kapalpakan ng kapatid niya. Kaya nga, sinabi niya na sana ako na lang ang nagpresidente. Anong pick up ni doon, ni Castro? Oh, kita nyo, taas ng pangarap, gusto mo maging presidente. Gago. Natural, lahat naman talaga gusto maging presidente. Tangina, tanungin mo ko kung gusto ko maging presidente. Oo. Ang tanong, kaya ko ba? Hindi, sigurado. Pero, putangin nang yan, ito si Amy Marcos, sa sobrang diri niya sa kapatid niya, nasabi niya yun. Ganun kabobo si Marcos na ang tingin sa kanya ng ate niya parang laruan. Sana ako na lang. Kung ako naging presidente. Kasi sa totoo lang si Bongbong wala namang ginawa yan ng kampanya. Ang ginawa lang yan is magpakita ron tas mabulol ng mabulol. Ngumuwi ng ngumuwi. Yun lang ang ginawa niyan eh. Sa totoo lang talaga, kung si Amy ang ginawang presidente noon, tapos si Inday Sara ang vice president, baka naging presidente to. Baka pag naging presidente to, mas magaling pa to eh. Galing to. Hindi ako Amy-natics, pero totoo, magaling ito si Amy. Sa mga Marcos, ito ang pinakamagaling. Even tatay niya ina-acknowledge na if only Amy is a boy. Sabi nung tatay niya doon sa kanyang natagpo ang anong tawag doon? Yung diary. O doon sa diary nakalagay doon. If only Amy is a boy or was a boy. Ganon. Kayo na maalam mag-correct ng grammar. Basta ganun yung nakalagay na kasi nga si Bongbong Marcos salot talaga. Bata pa yan, sweetik na yan. Kaya nga dun sa pelikula nila ni Daryl Yap, kita mo pinagagalitan ni Marcos Sr. si Bongbong dahil party ng party. Tapos alam nyo ba na si Bongbong daw noon yung may gusto na pagbabarilin yung mga nasa EDSA? Kaya lang si Bongbong daw tsaka si Fabian Bear gusto nilang, sige na, sagasaan na ng mga tangke yung mga tao na yan. Oh, sila daw yung ganon. Ang sabi nung tatay, no, hindi pwede. So, ganyan klase ng utak, meron utak, tuspok talaga. Alam mo yung tuspok? Oh, ang tawag nila sa mga sa kalsada yung mga singhot ng rugby tsaka yung mga shabu ng shabu, tuspok yan eh. Utak, tuspok, mantakin mo, yun ang gusto niya mangyari. Pasagasaan daw yung mga tao ron. Pagbabarilin na yung mga tao sa EDSA, kung di ka ba naman tanga talaga. Kaya sabi ko sa inyo, walang puso, yung putang ina niyan eh. Wala talagang puso yan. Gusto niyan sila lang ang tama. O kung yung tatay niya umuo sa kabobohan niya. Mahina na si Ferdinand Marcos noon dahil may lupus eh. Noong People Power Rally, People Power Revolution, ang desisyon daw ni Fabian Bear tsaka ni Bongbong, putya, kanain na mga yan. O sabi ni Marcos Sr., hindi pwede. Ano ba kayo? Pilipino mga yan eh. Oh, so ganun, kahit papaano, mas klaro pa mag-isip yung tatay, itong anak talagang wala. Ay ko sa inyo. Kaya lang, ang malaking pagkakamali lang nito ni Amy is pinabayaan niyang tumakbo yung kapatid niya kahit alam niyang walang silbi. Sana man lang kung mahal mo talaga ang bayang Pilipinas, Amy, noon pa lang pinigilan mo yung kapatid mo. Di sana hindi tayo ganito. Okay nga, sana kung ikaw. Baka nga kung si Leni Robredo pa ang presidente, baka mas okay pa eh.
Oo kaysa kay Bongbong Dahil matatanggap ko pa kung si Leni Robredo magpapakulong kay Pangulong Duterte kasi kalaban 'Di ba? Pero putang ina yung kakampi mo, pinalibing yung tatay mo. Hayop ka, wala kang utang na loob. Tapos ang ginawa mo kay Pangulong Duterte, hinayop mo. Kaya nga sabi ko sa impyerno, baka mas malalim pa sa impyerno mapunta nito ni Bongbong Marcos sa dami ng kasalanan niya. Sa kanyang mga taga-suporta. I hope you can vote for me in the future. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? It is clearly politically motivated. Yes, so parang parang impeachment. 'Di ba? It is political. It's politically motivated and it's really political. Ito pa, yung ibang mga sinabi ni VP Sara sa patungkol sa utang ng Pilipinas. Dahil sabi ni Franz Castro, ang ganda-ganda daw ng Pilipinas. Na maganda daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero dinibank yun ng World Bank at ang sinabi ng World Bank, bagsak ang Pilipinas. Oo, bagsak talaga. Anong ha? Bagsak talaga yung World Bank na nagsabi. Ito nga, di ba sinabi nga ni Eden, si Eden ba yun? Yung ng 25. Sabi ni Eden, kahit anong pangit, pag si Claire Castro ang tinanong mo, puta maganda sa kanya. Yung itim, maputi na. Ganun daw si Claire Castro. Parang may saltik nga daw. Na kahit na ganito na nangyari sa Pilipinas, halimbawa, nakita mo, nagpapatayan dyan sa harapan niya, sasabihin niya, wala yan, baka baka nagpa-prank lang yan. Ganun daw siya ka-positive na tao. Kaya nga dapat ito si Claire Castro gawing motivational speaker. Kasi walang negative sa kanya. Lahat ng nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon positive. Alam mo, palagay ko pag tinanong mo si Claire Castro kung first world country na tayo, baka sasabihin niya mas maganda pa tayo sa first world country. Ganong klase. Kaya nga minsan naiisip ko din, ang hirap din ng trabaho ni Franz Castro kasi kailangan niya talaga magsinungaling. Pero effective ba siya na spokesperson? Oo. Sobrang effective kasi every time that she opens her mouth, talagang puros maiinis talaga ang Pilipino at kung nandiyan siya para ilisin ng mga Pilipino, nagtagumpay sila. Dahil banas na banas sa mga Pilipino sa kanya. So ito masasabi ni Inday Sara tungkol sa utang ng Pilipinas. Makinig. Kano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion. Imagine, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Ang budget natin nung 2024, 3 trillion lang. Nung 2025, naging 6 trillion. 6 trillion. Tumaas ang budget ng Congress at ng Senado, 1 billion. Tumaas din ang Office of the President ng bilyon-bilyon. Pero ang Office of the Vice President na natili at negative 1 billion. Hindi, at 750 million. 750 million, tapos sasabihin nyo ang magnanakaw yung pinakamaliit ang budget. Di ba dapat tinitingnan nyo yung may pinakamalaking budget? Ang Congress dumoble, ang hinihingi nila doon sa original na GAA, halimbawa 10 piso lang, ang ibinigay, pinirma ni Presidente na budget nila, tangina dumoble. Naging 50 pesos. Bakit nangyari yun? Paano nangyari yun? Hinihingi nyo 10 piso tapos 50 pesos yung final? Yung Senado kahit paano 1 bilyon pero tumaas pa din. Yung Office of the President talaga. Bonggang doble din yung itinaas ng budget na hinihingi nila from the original na hinihingi nila doon sa napirmahan, doble triple na. Tapos sasabihin nyo ang magnanakaw yung 1 bilyon ang 2 bilyon ang hinihingi, ni-reduce nyo to 750 million tapos siya magnanakaw. Tingnan natin yung mga budget nung bakit dumoble yung sa Congress, sa Office of the President at saka sa Senado. Yun ang titingnan natin, hindi yung kay BP Sara, di ba? Ang laki ng inutang, pero utang ng Pilipinas. Pero at yan ay mamanahin.
ng mga future generation of Filipino. O yan ka ng future, ma'am. Diri lang sa atakaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito, example ha. Mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Yan ang sagutin ninyo. Saan napupunta yung inutang natin since 2023, 2024, 2025? Saan napunta yung inutang natin? Bakit nangungutang na nga tayo, wala namang nakikitang resulta? Nangungutang tayo pero ayun katulad yan, Maharlika Investment Fund. Asan na yan? Kinukuha pa natin yung PhilHealth, yung pera ng mga mga beneficiaryo at mga contributors ng PhilHealth. Ginagalaw natin pati SSS, GSIS. Tapos yung mga military uniformed personnel tinanggalan pa natin ng pinag-contribute pa natin sa pensyon. I mean, putang ina, magugulat ka talaga. You should really question it. Lalong-lalo na kayong mga self-righteous dyan sa Congress at kayong mga spokesperson, nasaan yung perang inuutang natin? Bakit for the past 3 years, wala namang pandemya? Noong pandemya, ang binibigay nating ayuda, ano lang, yung SAP, Social Amelioration Program, at saka yung 4Ps. Yung 4Ps kasi batas talaga yon. Yung tupad. Yun lang. Pero putsang ina, ngayon kung kailan naman walang pandemya, putsang dami-dami nilang pinagbibigay na ayuda. Humihingi si Cayetano ng 10,000 ayuda sa bawat Pilipino. Naging pang-asar na nga sa kanya yan eh. Pero humihingi siya, ang sabi ng DBM, walang pera para dyan, Vinito, yung hinihingi ni Cayetano. O tapos, nagbigay sila ng ayuda. Kala ko ba walang pera? Bakit nagbibigay kayo ng ayuda ng sobra-sobra? May AKAP, MAIP, may mga kung ano-ano pa, meron pang... Diyos ko, napakaraming mga ayuda ang pinamimigay. Mas importante ang trabaho, importante food security, security of tenure, mas importante na palawakin natin yung ating kasanayan sa agrikultura. Yun sana talaga yung focus. Pero hindi, makikita mo. 3 years after, pumangit na ng pumangit, wala pang bago. Diba? So nasan na yun? Yun ang hinahanap ni Inday Sara na ako, kung hanapan nyo ako ng budget, ganun-ganun na lang. Pina-impeach nyo pa ako pero hindi nyo nakikita yung blankong GAA. Hindi blanko yung GAA. Yung blankong BICAM report na pinirmahan ng presidente na nung pagpirma ng presidente sa sobrang irregular noong budget na yun, kahit si Remulla nagalit. Si John Vic Remulla sabi niya, ba't nawala yung project natin na ganito? Personal mong inuohan sa akin yun. Ba't nawala? Anong sabi niya? Sige, balik na lang natin. Ganyang kapulpul. Si Bongbong, ito naman ang masasabi ni Inday Sara sa mga mahihirap. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. And then we go to the Philippines. Our favorite topic. Ang dami-dami nilang sinasabi, napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan nyo, pababa yung inflation, madaming investments. We are on our way to becoming from a developing country to the next level.
Maganda siya tingnan sa papel, ah. Di ba? Ganyan si Claire Castro mag-report. Pag nag-report si Claire Castro, putya, akala mo talaga kumikinang ang bayang Pilipinas. Akala mo lahat ng Pilipino ang kinakain Delimundo na corned beef sa umaga. May kasamang scrambled egg o kaya sunny side up na dalawa yung itlog ng yung pula. Oo, yung double yolk, kung tawagin nila. Putang galing nun, no? Isang itlog, dalawa yung pula. Tapos ano pa ba? Parang meron pang mga danggit at saka mga pritong daing na pusit. Oo, sinangag, hindi ba? Parang ganyan ang almusal natin araw-araw, kahit nga pandesal eh. Hindi na makabili ang Pilipino. Sa totoo lang ang almusal nila kape. Kahit nga kape, hindi na afford eh. Kape na walang asukal, healthy naman yan. Kape, tapos ang kain nila medyo late na, mga alas 2. Alas 2 na kain nila para at least kahit papaano maisama na yung merienda. Kumbaga, merienda, tanghalian, lunch, breakfast. Yung kain nila, altanghap na yon. Tapos kakain ulit sila ng gabi. Oo, medyo late na din yung gabi na kain nila. Para hindi kakalam-kalam ang sikmura nila sa So, 2 beses ang araw na lang kumakain mga Pilipino. Yun yung katotohanan. Tapos di natin lang kung may sweldo, may ulam bukas, may pagkain, may bigas. Tapos kung makapagsalita ito si Franz Castro, hindi pala Franz Castro, si Claire Castro, pag makapagsalita si Castro, akala mo, ang ganda-ganda ng Pilipinas. Akala mo yung Pilipinas katulad ng bahay niya eh. Dahil sigurado naman ako, kung may gumanda buhay dito, sila. Hindi ba, kita mo si Claire Castro, ang itsura niya nun, mukhang kanta ng kanta lang yan sa YouTube channel niya, kahit di naman maganda ang boses ng buwisit na yan eh. Pero kita mo ngayon, ang kanyang kutis, make-up, damit. Putangin na, hanapan mo si Claire Castro na isang araw na umulit ng damit yan. Ang mamahal ng damit niyan. Hindi ba? Araw-araw humaharap yan, tas iba-iba damit mo. Kita mo, kasi nga, sila lang ang busog. Hindi naman mga Pilipino eh. It looks good on paper, but you don't see it at all in the everyday lives of the Filipinos. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? The poor is getting poorer. Diba? No plans, no direction at all. Yan yung sinasabi ni VP Sara. Ayan wala talagang walang plano at walang direksyon. Hindi lang sa ekonomiya, hindi lang sa bayang Pilipinas, even sa abroad ngayon, yung conflict ng Iran-Israel. Wala siyang plano. When asked kung anong gagawin, wala siyang sinabi. Basta lang niya, it's up to them. If they want to go home, go home. If ayaw nila, bahala sila. Wala talaga silang kaplano-plano. Mantakin mo, lifted na to alert level 3. Nag-alala nga kayo sa mga staff na pinadala nyo dyan, tapos yung mga OFW na dapat pauwiin nyo dito, hindi nyo kayang gawin. Nung si Pangulong Duterte, gumastos pa kayo ng taxpayers' money. Kami na mismo ang nagre-request, mga taxpayers, nagre-request, iligtas nyo na yung mga kababayan natin dyan sa Middle East. Pera naman namin yan. Iano nyo na, gastusin nyo na. Huwag nyo nang ibulsa, gastusin nyo na. Kaya nga sabi ko huwag nang magsona si Bongbong. Yung perang gagamitin doon, pambili na lang gasolina noong eroplano. Baka sakali makapagpauwi tayo 100 Pilipino, malaking bagay po yan. Huwag magsosona ka, 20 million. Tapos putangin na, magsisinungaling ka lang naman doon. Alam naman na namin na kasinungalingan mo eh. Mag-podcast ka na lang, ganun din naman. Parang sona rin naman yun, walang kakwenta-kwenta. Para at least yung mga Pilipino makauwi na dito sa Pilipinas. So walang direksyon. Even ngayon, baha. Di ba last year, 5,500 flood control projects, baha. Isang taon na nakalipas, sona na naman. Baha na naman. Yun ang dapat na hinahanap natin. Ano nangyayari sa 1.4 billion na pera ng Pilipino na binabayad para sa flood control project? Bakit konting ulan? Bahang-baha. Ito yung baha sa Banawe. Tayo na naging submarine lahat ng mga sasakyan dyan. Saglit na ulan pa lang yan ha.
ulan na isang araw pa lang yan, ganyan na tayo. Tapos meron kayong flood control. Ano na naman nagdadahilan nyo dyan? Kaya nga sabi ko sa mga loyalista, bago kayo magyabang sa amin, higupin nyo muna nila Bongbong lahat ng baha. Utang imbakin nyo na. Total yan naman ang kanyang sona nung nakaraan. Lahat ng tubig ulan, iimbakin. Oh, asan na yun? Sinimulan nyo na ba yung pag-iimbak ng tubig baha? Mga hinayupak kayo, diretso. There is nothing happening. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? The poor is getting poorer. And you know, kapag sobrang dami ng mahihirap, tumataas talaga ang krimen. Because the lure of easy money is tempting them every day. Kaya dumadami ang scammer sa Pilipinas. Mag-ingat kayo, mga kababayan namin earning in dollars, because target kayo ng scammers. Investment scam, tech scam, lahat na even fellow Filipinos scamming their kababayan. Drugs, petty crimes, lahat yan. Oh, informal settlers. Nakikita natin yan. Huwag na tayong lumayo, ha? Para, makatotohanan yung example ko. Doon na lang tayo sa bahay namin at yung kasama namin sa bahay. Yung kasama namin sa bahay ay mas mataas pa yung sweldo nila sa kung ano yung required ng batas. Sa atin, sa kasambahay, they're not part of minimum wage. Sana all, mantakin mo ang mga kasambahay nila VP Sara above minimum. Ay! Yung mga angels namin dyan, libre nyo kami above minimum. Pag hindi above minimum pinapasweldo sa inyo ni Madam, magreklamo kayo sa akin natin yan, pangalanan natin yan. Mga angels. Pag kailangan above minimum, sabi ni VP Sara, yung mo sa kanya above minimum. Kayo dapat above minimum din. Pag hindi, banatan natin yung ma'am nyo. Akong babanat dyan. Pero, ang sa amin, sa bahay, more than minimum wage ang binibigay namin sa kanila. Dahil nakikita namin yung pangangailangan nila. Nagpapaaral ng anak, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, kasi nakikita din namin yung kuryente, yung bill ng kuryente namin, yung bill ng tubig. Yeah, and that's how a leader of the household should think. Kasi ganito, hindi porket nakakamura ka, okay. Lagi mong tatandaan, tao din yan. Katulad mo, may personal na pangangailangan din yan. Katulad mo, may pamilya din na pinapakain yan. Katulad mo, gusto ring umalwan ng buhay niyan. Maayos naman ang lagay mo sa buhay, di ka naman naghihirap. Mano ba naman, maging magaling kang provider. Hindi lang sa pamilya mo, pati dun sa mga nag-aalaga sa'yo. Bigyan mo sila ng maayos, and they will treat you better. Ganun yun. Kita mo, ganyan si Inday Sara sa mga kasambahay. Ganyan si Inday Sara sa mga constituents niya sa Davao. Definitely, if she will be president, ganyan siya sa mga Pilipino. Hindi niya hahayaan na siya lang ang maalwa ng buhay. Tapos, di ba si Pangulong Duterte, hindi tayo pwedeng kumain dito sa Malacanang ng masasarap na pagkain kasi yung mga kasama natin dyan sa ibaba, naghihirap ang buhay nila. So, kailangan, para maintindihan natin yung struggle nila, kailangan mamuhay din tayo ng katulad nila. Di ba? Ganun naman talaga dapat ang leader. Kailangan kasama niya yung mga nagmamahal sa kanya sa hirap at ginhawa. Tubig namin. Makikita din
ng asawa ko yung gastos sa grocery. So, ibig sabihin, ganun din yon sa kanila, sa mga kasama namin. Pero, kahit na more than minimum wage pa rin sila, naghihirap pa rin yung pamilya nila. Pag tinatanong ko, ano ba ang problema? Ang lagi nilang sinasabi, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bigas. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga kasama namin sa bahay. There is nothing happening in our economy. Diba? Diyan pa lang, marami na tayong matututunan na kapag ka mahirap ang buhay, nandiyan dyan na krimen. At kapag ka kasi walang tao na gagawa na mas pipiliin ang magtrabaho ng illegal kaysa magtrabaho ng legal. Kasi lahat tayo ayaw natin ng stress, di ba? Yung stress kasi pag illegal, anytime pwede kang mahuli, baka ikamatay mo pa. Pero kaya nga, kailangan natin palakasin una ekonomiya, pataasin ang antas ng buhay ng mga Pilipino. Kasi kapag ginawa mo, walang taong pupunta sa masamang gawain, yung kakapit sa patalim. Kung meron naman siyang pinagkakitaan ng legal na makakatulog siya ng mahimbing, hindi siya patago-tago. Kaya nga si Pangulong Duterte, matatandaan ninyo yung mga pulis, tinaas niya yung sweldo nila. Kasi maraming kriminal na pulis nung panahon niya. Maraming kriminal na pulis, anong ginawa niya? Mga kotong cops, ang dami. Ang ginawa niya, tinaas niya yung pamumuhay ng mga pulis. Tinaas niya yung sahod, doble. Tapos sinabihan niya na, itinaas ko na yung sahod nyo, doble, maglilinis tayo ha. Lahat ng mga pulis na may kaso, iskalawag, ipatatapong ko lahat sa Mindanao. O bibigyan ko kayo ng pagkakataon, ayusin nyo yung ranks ninyo o magka-crackdown tayo. O kaya ang ginawa ng mga hayop, pinagpapatay nila yung mga asset nila, yung mga runner nila. 'Di ba? Kaya biglang nag-volume yung dami ng krimen. Tapos nung tinaas yung antas ng pamumuhay, yung may mga pulis pa ba na nag-participate sa mga hulidap? May mga pulis pa ba na nangungutong? Minimal tunan nung panahon ni Pangulong Duterte. That is because inayos niya yung buhay ng mga pulis. So hindi na sila kumapit sa patalim at ng hulidap. 'Di ba? Ganun din sa mga Pilipino. If you kumbaga itataas mo yung antas ng pamumuhay ng mga Pilipino, wala nang kakapit sa patalim, wala nang magko-call center ng mga scammer. Wala nang maggaganon, wala nang mga bubudol-budol, wala na. Kasi nga, ang importante lang naman talaga sa buhay ng mga Pilipino, makakain, makapagpaaral, magkaroon ng maayos na tirahan, yung walang stress, ma-afford mo naman yung mga basic commodities. That's it. Yun lang naman talaga Kaya nga sabi ni Isko noon, lima lang yung kailangan mong i-focus. Peace and order, education, health, trabaho, 'di ba? Yun lang naman ang kailangan mo talagang i-focus Tsaka ano pa yung isa? Ano pa ba yung isa? Education. Basta yun na yun. Education, health, peace and trabaho. Education, health, peace and order, trabaho, at saka tirahan, Yun, importante yun. Matouch mo yung 5 na yun. Mapaunlad mo yung 5 na yun. Wala ka nang poproblemahin. The rest will fall into place, ika nga. Pakinggan naman natin yung interview ni Inday Sara. Kasi kahapon, inano ko kahapon, pinakita ko yung in-upload ko yung buong speech niya. Pero ito interview, maganda to dito kay Boljak TV, kay Marlica. Kasi kinuha ko yung interview sa channel niya. Sinagot kasi dito ni VP Sara yung tanong ng mga media at ng mga vloggers sa Australia. So, pakinggan po natin yung kanyang mga sagot sa mga critical na mga tanong. Walang utal-utal dito. Walang walang mga ganon-ganon dito pakinggan niyo maigi. Here is because I want to of the Philippines. Well, yes.
Tinanong siya dito, bakit ka nandito sa Australia? O kasi sabi nung dalawang spokesperson na tanga na pinaglihis sa swelas ng sapatos, ito daw si Inday Sara ay namamasyal lang. Oo. Napapabayaan daw ang kanyang duties. Ano ba ang duty ng isang VP? Ulitin natin sa dalawang tanga na yan. The duty of the Vice President is to wait for the President to become incapacitated. And she will assume power. That's it. She should always be ready to assume power at any time of the day. 24/7, she should always be ready. O, subukan nyo ngayon, si Bongbong. Subukan yung, halimbawa, si Bongbong ngayon malasin, madapa, tapos yung ulo niya sa pako. Matusok sa pako, tapos hindi na huminga yan. O, tingnan ninyo, pag si Inday Sara, hindi siya ready maging presidente yun. Hindi niya ginawa yung trabaho niya. O, yan ang trabaho. Kaya nga nangihingi ang mga vice president ng ibang cabinet position sa mga presidente para magkaroon naman sila ng ganap. Dahil ang inaantay lang talaga ng vice president, mategi yung presidente para maging vice president siya. Ganun. Bobo. O, ulit. I'm happy to be here. It's my first time in Melbourne, and I'm happy that I'm happy for the warm welcome of the Filipino community here in Australia, not just Melbourne. Ano po ang reason ba't kayo pumunta dito? Personal po ba or politics aspect? Yes, the reason why I am here is because I want to bring to the international community and talk to the Filipino community here in Australia about the International Criminal Court and the case of former President Duterte, as well as discussing what is happening in our country right now in terms of the performance of the administration of President Marcos. Kamusta po yung family niyo, Vice President, sa mga nangyayari po sa inyo sa former President Rodrigo Duterte at sa inyo ba? Immediate family, meaning my husband and my children, they're unaffected by politics. We don't discuss politics inside the house. My children are aware because they see content in social media, but we usually sit down with them and request them to ask questions directly from me and my husband so that we can answer the questions in their heads. And ano Galing, no? Ay. Ito sana presidente natin, di ba? Yung hindi gumaganon. Alam mo, hindi yung gumaganon. Simple. Tinan nyo, yung podcast ni Bongbong Marcos. Tangina niyan. Scripted na nga yung tanong, hindi niya pa masagot ng diretso. Pero ito coming from an international media or foreign media, tinan mo naman how Inday Sara is handling the questions, hindi ba? Kapag kasi hindi ka nagkukunwari, hindi ka nagsisinungaling, masarap sumagot sa mga tanong Pero pag sinungaling ka, katulad ni Bongbong, putang ina yan, hindi mo kahit na anong gawin mo, kahit na anong paawa mo, pa soft voice mo, hindi mo makukumbinsi yung tao kasi hindi naman tanga yan katulad mo Hindi ba? O sige, diretso. po yung mensahe niyo po sa mga Pilipino naman dito sa Australia po sa pagsa-suporta po sa inyo? Yes. First, I'd like to thank the Filipino community in Australia, but not just Australia. Many came to Australia to join the Free Duterte Now rally here in Melbourne. Some came from Hawaii, some came from the US, and from the Philippines as well. And we thank them for that, and we thank them for listening about the ICC case and about the situation of former President Rodrigo Duterte. Thank you. Thank you, Madam Vice President. Thank you for speaking with us. You see the big supporters, a big amount of supporters you have behind you here. But in terms of the political support, have you been trying to seek a meeting with the Australian government while you're here in Australia? Oh, not for this visit. I've not reached out. I did reach out to Foreign Minister Penny Wong, but unfortunately she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future, inshallah.
Is it a concern for you that you've come to Australia, you're here on Australian soil, and they haven't granted you a meeting? What does that mean for Australia's relationship with the Philippines? Well, it doesn't reflect, I don't think it will reflect the relationship of the Philippines and Australia. It was a very short notice. I informed her informally. Diba? Media is always, pag nagtanong talaga ang mga traditional media, laging laging condescending. Kita ninyo. So, ibig nyo sabihin, hindi mo ba na-feel na walang kwenta yung relasyon nyo kasi hindi ka binigyan ng importansya? Parang ganun eh. Anong sabi niya? Hindi, kasi kasalanan din namin. Kasi, putang ina yan. Alam naman natin yung mga politiko na yan. Hindi naman talaga, ang schedule niyan, jam-pack talaga. Si Bongbong lang walang schedule eh. Pero lahat ng mga leaders sa ibang bansa, talagang seryoso sila sa trabaho nila. Si Bongbong lang hindi. Si Bongbong kahit magaya ka ng inuman ngayon, ready yan. Kantahan, concert, ready yan. Kahit nga bumabagyo sa Pilipinas, pupunta sa ibang bansa, makapanood lang ng karera eh. Walang pakialam yan. Pero yung mga ibang world leaders, they really, yung kanilang schedule, 2 weeks, 3 weeks ahead of time, na yan, fully booked na yan. So kung pupunta ka dyan, unless you're Donald Trump, or Xi Jinping, or ikaw si Jesus, talagang hindi ka i-accommodate ka agad yan. Pilipinas tayo, kahit na papaano, third world country, although maganda naman yung relationship natin, but if may mga nakasbook na schedule talaga yung mga world leaders, talagang hindi ka, and Inday Sara understands. Wala siyang doon eh. Courtesy kasi yun na, I'm here in your country, are you free for a cup of coffee? Di ba? Tapos, I'm sorry, it's such a short notice. Let's try it next time. Let's do a rain check. Meron lang akong appointment ngayon na importante. Kung nasabi mo ng maaga, I could have cleared my schedule for you. Hindi ba, courtesy, pupunta ka kunyari. Pero kung i-decline ka, okay lang. Kasi nga, alam naman ni Inday Sara na biglaan din yung kanyang pagpunta dyan. So, hindi naman din siya pa-importante katulad ni Bongbong. So, if the media or other people will paint this as inisnab ng Australia, then so be it. Walang pakialam si Inday dun. Walang pakialam si Inday whether yun ang palabasin nila. Which is, alam natin na yun yung magiging angulo. Inday Sara inisnab ng Prime Minister ng Australia. Ganun ang sasabihin ng mga yan. Through a message that I am here in Australia and I am here to do a rally today, and that if she is available for a very brief, quick chat, just to say hello, because I met her in the Philippines when she visited, and just wanted to say a friendly hello, nothing official. And I understand your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. Are you pushing for that third country to be Australia? Not for this visit. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Thank you. Hi, VP. Welcome to Melbourne. Thank you. Welcome to Melbourne as well. So, VP, alam ko very short notice itong event na ito, no? At nakita nyo, ang dami-dami talaga mga Pilipino na nag-travel not only from Australia, but yun nga, sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Ano po ba yung message nitong pagtitipon natin para sa ating mahal na inang bayan at mga Pilipinong nagsumusuporta po sa kay Pangulong Duterte at sa inyo? Ayan, si Marley kayo nagtanong ha. Wala man siyang tinanong tungkol kay Alputera, kung sino. Very good ka dyan, Marley ka. Very good ka dyan. No? Stick to the, stick to the protocol. Stick to the, tawag dyan yung, actually, si Marley ka naman, yung ganyan-ganyan niya, hindi naman niya dinadaan sa rally. Di ba? Yun ang maganda. Nire-respeto naman niya yung rally. Pero sa vlog nga lang niya, back yan. Vlog naman niya yun eh. Sabi ko sa inyo, pwede niyo wag panoorin kung ayaw niyo. Di ba? Kung ayaw yung sinasabi niya, huwag niyo siyang panoorin sa vlog niya. Pero maganda rito kasi nga, yung tanong niya is patungkol talaga dun sa event at yung, kumbaga, related. So, good job ko dyan, Marlica. Yes, oo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well for our country to discuss
issues and the non-performance of the administration of President Marcos with the Filipino community. All right, thank you. Yun. So, walang pakialam si Pangulong Marcos sa mga Filipino community. Nagkakaroon lang siya ng pakialam kag eleksyon. Pero pag hindi na eleksyon, wala na siyang pakialam sa mga Filipino community. Wala talaga. Kita mo naman nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Wala siyang kaplano-plano how to rescue those, or at least man lang magpakita ng interest. Diba? Hindi yung parang, wala kaming plano pa. Okay, na 25 days. Regarding po sa interim release, any update po kung meron na po bang bansa na nagpahayag ng pagsuporta o magkanlong sa Pangulo? Yes, yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted portions, you can see that there are 2 countries that was named there. And one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Maiba naman po, regarding naman po sa, hingi lang po ng reaction regarding sa sinabi ni President Marcos ngayon na he chooses to focus on helping or the people's needs rather than the impeachment. Reaction now. Well, good for him, and so we hope to see some sort of truth to his statements that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you talk to the ordinary citizens and the Filipino community abroad, we don't see anything at all. One last question po, ma'am. Regarding po sa mga cases na sabihin nag-aabang sa OVP sa Philippines, especially yung sinampa po sa Ombudsman, yung OVP was given 10 days to react po sa may ginawa na po bang hakbang ang OVP regarding? Yes, sir. We received the order to comment. Yeah. Yes, we received the order to comment of the Ombudsman for 10 days, and we intend to file our answer within 10 days. We've been preparing for this since November of 2023, the moment that we heard Representative Castro from the House of Representatives mentioned the word impeachment. So we've been preparing for this, and we've hired lawyers since 2023. So they will answer. We will provide the answer within 10 days. VP, nung nasa The Hague po tayo, na-mention ninyo about the domestic legal remedy for PRRD. Yes. Ano po ba tayong update doon, VP? Well, the update is former spokesperson, former Secretary Attorney Harry Roque already sat down. Ayun na, klaruhin lang natin yung sa bansa kung saan si Pangulong Duterte, doon sa ICC website, yung redacted version, sabi ni VP Sara, yung pangalan ng bansa doon, hindi daw talaga nila nilagay. Although alam nila at hindi kasi dapat talaga pag-usapan yun. Kasi nga baka ma-preempt or baka mamaya mapolitika. So merong 2 country that's willing na ampunin si Pangulong Duterte. As to what is what specific country nakalagay doon is redacted. Hindi nila nilagay talaga doon. So bayaan nyo na, antayin nyo na lang kasi huwag na kayo masyadong makulit. And discussed with a local Dutch lawyer, and he has been asking me
to do a online consultation and vetting of the lawyer. I've not done that because I've not sat down and discussed this as well with. And kaya din parang pumapayag na ang ICC kasi according to VP Sara, PRD is really thin. Talagang hirap siya kasi nga you have to do things on your own there because it's a detention facility. Wala kang assistant doon. Meron lang doon orderly. Orderly sila po yung mga medical people diyan sa ka lang yan, i-attend ka lang naman yan pag bumubula na yung bibig mo. Okay, papakainin ka lang yan pero talagang everything, anything, maligo, magbihis, you're on your own. And Pangulong Duterte is really weak na. Hindi niya na kaya mag-isa maglaba, magbihis, mag-prepare ng mga gamit niya. Hindi niya na talaga kaya. He's always been assisted. Simula pa nung bata siya hanggang ngayon, before siyang dalhin dyan, he's always assisted. Maayos yung facility, malinis, provided lahat, pero wala ngang nag-aalaga sa kanya. Kaya nga, kung magpapatuloy si Pangulong Duterte dyan, definitely, yung health niya magde-deteriorate talaga. Baka mamaya mabagok pa yan, matumba pa yan, di ba? So, katulad nangyari kay Eddie Garcia, di ba? Napatid lang, namatay, di ba? So, very delikado yan para sa ICC. That is why hindi na rin tumanggi pati yung prosecution team. Because ito na nga yung kauna-unahang Asian na leader na tinatry nila, tas ito pa yung unang mamamatay sa pangangalaga nila. I don't think na magiging maganda yun para sa kanila. Ikababagsak talaga ng ICC kapag may nangyari masama kay Pangulong Duterte. So, it's inevitable na si Pangulong Duterte ay makalabas at mapunta sa isang mas maalagaan siya na bansa at facility. The former President Rodrigo Duterte, since he is the client, I think he should be the one to decide and he should be informed of the other remedies that are available to him. But hopefully we can avail of all remedies to get to free Duterte now. For the last outlet, SMNI, please. I'm from SMNI. Yes, sir. We will confirm if dadalo po ba tayo sa zona ng BBM. No, sir. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos. Miski ako, imbitahan dyan. Di rin ako pupunta. Wala namang kwenta yan. Wala naman sasabihin matino yung ulol na yan sa zona. Imagine niyo 3 years. Mag-isip kayo kung anong nagawa niya. Tayo na lahat nga sinabi niyo nung nakaraan, kabalbalan, kinaumagahan, pinatunayan ng kalikasan eh. Nakatarantaduhan yung 5,500 flood control project niya eh. So ano sasabihin niya, panibagong kasinungalingan ngayon? Tanga na lang kayo kung manonood kayo dyan ulit. For the past 3 years, ang dami inutang, walang ginawa yan. Anong sasabihin niya? Nagpunta siya sa DepEd. Nagbare-bare na siya ng lamesa. Nagpunta siya sa airport, nag-check doon. Nagpunta siya sa ganito, sa San Juanico, nag-ala engineer doon. Nagpunta siya sa bumagsak na tulay na marami ng mga subway train na malapit na matapos, ganon. Tanginan yan. Alam natin lahat yan. Hindi yan ang gusto nating marinig. Gusto nating marinig, napaangat na ba niya yung buhay ng mga Pilipino? Kung wala naman, sa loob ng 3 taon, wala namang bagong tulay, wala namang bagong kalsada, wala namang bagong ospital, wala namang bagong eskwelahan. Ano nagawa ng mokong na yan? Ba't ka pa mag-aatin ng zona? Miski ko, hindi na ako pupunta eh. Manunod na lang ako Netflix. Since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Ma'am, may question pa. Natanggap ninyo po ba ang order ng Ombudsman to file counter-affidavit regarding issues sa confidential funds? If yes po, ano po yung magiging reaction po ninyo dito? Yes, we received the request to comment of the Ombudsman. And the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer. And the lawyers informed me that we will provide the answer within the period required, within 10 days.
So, ma'am, last question na po. Yes, sir. Yusek Castro, ma'am, said, and I quote, pang personal o pang bayan? That is the question. This was her reaction, ma'am, regards to your travel dito po sa Australia at sa ibang bansa. Ano po yung masasabi po? This is, I do not like traveling at all, except for holidays. And clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide, because first, they've been sending dollars, millions and billions of dollars to the country. And second, they have the experience that people like us who have not worked, who have not lived abroad, they have that experience. So they know the best practices around the world. So it's napakaganda. If you really want to make the Philippines grow, make the Philippines like other first world country, pupunta ka sa mga first world country, you listen to the people there, ano ba yung maganda dito that we can apply sa Pilipinas para naman maging katulad kami nito, bagamat mainit sa Pilipinas, malamig dito, at least man lang sa way of life, umangat tayo. Ano ba yung sa tingin ninyong kaya nating i-adapt sa Pilipinas na mga norms dito, gawain dito, ano ba tawag dito, mga panukala, hindi ba, mga ordinansa, hindi ba na pwede natin gawin sa Pilipinas? Doon ka magtatanong sa eksperto, which is yung mga taga ron sa lugar na yon. If you want Singapore, Philippines to be like Singapore, then you should talk to the Singaporeans. Like Philippines to be like Australia in terms of way of life, magtanong ka sa mga Australian. Same goes with Japan, Hong Kong, whatever. Ganun talaga. So ganyan mag-isip ang isang leader. Yung open yung iyong isip, puso sa lahat ng posibilidad at mga kasagutan. Katulad nito, administrasyon na to. Wala nang ginagawang kabutihan, putang inang yan, ayaw pang nakaririnig ng batikos. Saan ka makakita ng putya sunog yung sinaing, ayaw mong magalit dahil sunog yung sinaing? Di ba? Minsan, ano ba to? Ba't sunog? Di ba gaganong ka? Oh, mag-apologize ka. Pasensya na, sunog eh. Isusunod, di na masusunog kasi nagsiselfone ako kanina eh. Habang nagsasaing ako, ngayon hindi ko na makakalimutan yan. O, di ba? Napakasimple naman nun eh. Hindi, ang tapang-tapang nila. Sila na yung nakasunog na sinaing. Putang na sila pa. Ikaw magsaing kaya, ha? Ano yung tangin yan? Kung pinantay mo yung sinaing, hindi sana nasunog yun. O di kadali-dali naman, ba't sunog yung sinaing? Gutom na gutom pa naman ako, sunog yung sinaing. O yun nga, pasensya na. Susunod, hindi ko na susunugin yan kasi kung magluluto ko ulit, bukod sa wala tayong bigas, matatagalan pa. Baka lalo uminit ulo mo, pag di ka makakain. Tiisin mo na lang. Pasensya na, bawi ako susunod. Diba, kasimple-simple naman nung ganun. Walang ganyan sa gobyerno natin. Lahat ang yayabang. Kala mo, ang tatalino, putang ina, ang lalagkit naman. good to sit down and discuss with them. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question? Sayang naman yung ating ano dito, no? Nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. Diba? Yan si Inday. Naghahanap pa ng tanong. Oh, puntahan natin yung susunod na interview. Ito, gusto ko lang marinig ninyong itong interview na to, ha? Oo, kasi gusto ko lang marinig ninyo kung gaano talaga kasipag ang ating mahal na Pangulo. Kaya gusto kong pakinggan ninyo ang sakripisyo niya. Putay na, hindi na daw siya natutulog, mga kababayan. Pakinggan natin itong napakagandang interview ni Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong wag nang magsona. Mag-podcast na lang, mura pa. At saka relax na relax pa siya. Kasi baka mamaya pag nagsona pa, gagastos pa kayo, palalamunin nyo pa yung mga amigo-amigan yung mga crony nyo. Pera ng taong bayan naman yung gagamitin nyo. Might as well, na lang nyo yan, gamitin nyo na lang sa iba. Umupo kayo dyan, mag-podcast kayo, magsinungaling kayo, 5 araw dire-diretso. Kung gusto ninyo, walang problema. Wag na kayong gumastos ng pera ng taong bayan para lang sa mga kasinungalingan nyo.
para lang magpanggap kayong pinakamasipag kayong presidente sa buong mundo. Itong interview na to, ganun. Sa interview na to, kasabwat si Cheryl Cosim, wala siyang walang kaabog-abog at wala siyang pagtanggi na si Bongbong Marcos ang pinakamasipag na presidente sa buong mundo. O ito, pakinggan nyo. Ayun, yun ang pinaka-biktima sa trabahong ito. Dahil hindi lang kasi yung schedule mo bigat, kaya kakaunti lang ang oras pampatulog. Kasi kahit hindi kami lumalabas. Kaunti lang daw yung pampatulog. Anong pampatulog ba iniinim mo? Bakit kailangan mo pa ng pampatulog? Sobrang taas ba ng tama mo? Kaya kailangan mo ng pampatulog. Konti lang daw yung pampatulog Sabi ko nga sa inyo this is bullshit. Ano na nga ito, scripted na nga, palpak pa. Konti lang daw yung pampatulog. Pakinggan nyo. Oras pampatulog. Konti lang yung oras pampatulog. Baka konti lang yung oras pag sa pagtulog. Nung oras pampatulog. Walang yan. Kasi kahit hindi kami lumalabas, kahit hindi kami umiikot, kahit walang meeting, marami pa rin trabaho Marami kang pagdidesisyonan. Wow, ang sipag! Sobrang sipag mo naman pala, sir. Na kahit pala hindi ka lumalabas ng bahay, nagtatrabaho ka, ba't wala kaming nararamdaman? Bakit wala naman, parang wala naman, 3 taong ka na dyan, puro ka lang naman salita. Hindi ba? Pag baha, pag ulan, may baha. Pag konting kumidlat, wala nang kuryente sa airport. Konting malingat ka lang, ang taas ng krimen. Konting malingat ka lang sa gamit mo, ninakaw na. Ang laki ng inutang nyo, trilyon. Talagang hindi ka makakatulog niyan. Hindi mo alam kung paano mo gagastusin lahat yan Lalo na kung hindi mo alam yung trabaho mo. So kahit daw hindi siya lumalabas, ang dami daw niyang trabaho. Putsang ina, ikaw lang yung nagtatrabaho na walang resulta. Marami kang pipirmahan, marami. So talagang ang first victim of I guess high office is sleep. Ay, baka high na high. Baka sobrang high, hindi na makasleep. Diba? That's the of high office. Ulitin natin I guess high office is sleep. High na high daw yung office. Kaya walang sleep. Kasi mataas yung opisina Bakit? Sigurado ba yung opisina mataas? Baka naman hindi opisina mataas Kaya hirap matulog. Sige. Wala, you never get enough sleep. But that's okay. Hindi ho ba kayo pinaalalahanan ni First Lady pagdating sa tulog? Awang-awa si Cheryl Cosim. Wala ka nang ginagawa, hindi ka pa nakakatulog. Yun ang mahirap nun. Wala ka nang ginagawa, tapos puyat ka pa. Napakahirap na buhay niyan. Maniwala kayo. Kaya nga merong isang nakakatawang parody si Michael B. Sabi niya, si Jose Manalo pala. Sabi niya, kala nyo ba? Mahirap yung kala nyo madali yung lasing. Kala nyo ba madali yung lasing ka lagi? Ikaw kaya yung gabi-gabi lasing. Palit tayo ng kalagayan. Yung nahihilo ka maya't maya, kahirap ka umuwi, suka ka ng suka. Ang hirap kaya sumuka. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko. Sa tingin mo ba ginusto ko to? Hindi ba ganun katulad naman yung kay Michael B naman na na parody. Parody ba tawag doon? Skit niya na akala mo madali walang trabaho. Ang hirap kayang umistambay. Yung paggising mo sa umaga, nakatulala ka na, abang ka ng inuman. Tas wala kang maisip kung anong gagawin mo. Hindi ka man maka-demand ng anong ulam na uulamin mo. Basta kung ano yung nandiyan dyan, yun na yung kakainin mo. Kasi wala ka naman silbi sa buhay. Kala mo ba madali yung walang silbi sa buhay? Ang hirap-hirap kaya. Yung umaga, inaantay mo maggabi. Paggabi, inaantay mo mag-umaga. Ikaw kaya ang ganun di ba? Parang ganun si Cheryl Cosim. Tinan mo. Awang-awa siya, kawawa naman si Bongbong. Hindi ba naaway asawa mo sa iyo? Wala kang tulog. Wala ka ng tulog, wala ka pang silbi, wala ka pang ginagawa, wala ka pang resulta. Ang dami-dami mong inuutang. Pero anong sinasabi ko sa kanyang gagawin ko? Kailangan ko munang tapusin to bago ako makatulog. Nakakaputang ina, sipag!
Sipag-sipag mo, sir. Oo, sa totoo lang, sa sobrang sipag mo, putyang ina, ang kintab-kintab ng Pilipinas. Sa sobrang sipag mo, first world country na Pilipinas. Pasalamat tayo, nagtatrabaho si Bongbong. Kung di daw siya nagtatrabaho, baka mas malala. Pucha, imagine, may mas lalala pa dito, ha? Dahil inaabangan ng mga staff natin, ng mga ibang inaabangan kung ano yung decision dito. Kaya kailangan decisionan ko kagad. So you cannot postpone. Everything, that I said it before, everything is important. Everything is urgent. So you cannot prevaricate. You cannot push it down. No? Yeah. Bukas na lang. Bahala na, bukas na. Yes! Sipag! Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh. Bakit ka pa magsusona kung may podcast ka na? Mas tipid tong podcast. Magsisinungaling ka rin lang. Di ba? Bakit ka pa magsusona? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga pagsisipag ni Bongbong this past few days, yan yung i-report niya sa kanyang sona. Then after sona, petics na naman yan. 3 taon na lang sa bagay, tiis tayo, 3 taon. Natiis nga natin 3 taon. Mano ba naman yung panibagong 3 taon tiisin natin? Mabilis lang yan. So ano yung normal hours? Ilang oras ang tulog ng Pangulo? 5 oras. Yun na yung pinakamahaba? Normal. Normal na. Kasi matutulog ako mga 1 o'clock, 1:30, gigising ako ng 6, 6:30. Tapos, yan. So, tama na yun. Wow! Congratulations! Pangulo, napakasipag mo pala. Bilib na bilib kami po sa kasipagan ninyo at sana ay manatili ang inyong pagtatrabaho sa bayang Pilipinas dahil blessing po ang pagkakaroon ng presidenteng katulad nyo, sa totoo lang. Maraming salamat mga baratero sa inyong panonood. Hanggang sa muli, kita-kita po tayong muli. Salamat po sa lahat ng mga subscribers, bagong subscribers, sa mga nagko-comment, lalo na sa super thanks. Yung mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, subscribe na para may silbi sa bayan. Mabuhay! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.